44 na pulis ang namatay sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Ang isa sa mga tinitingnan dahilan rito, lack of coordination umano ng PNP sa MILF. Attorney Gabby, kung mapapatunayan na may kapabayaan sa liderato ng SAF na nagresulta sa pagkamatay ng mga pulis, administratibo lamang ba ang ikakaso? Well, sa ngayon, tulad nga ng palagi nating sinasabi, at tulad din ng sinasabi ng marami, medyo mahirap magsalita ngayon, magkakaroon ng mga investigasyon. But of course, ano bang batas ang ipaiiralin sa mga nito? Marami nagtatanong, articles of war ba dapat? Kasi nga, ito din yung sa mga ina-apply sa militar. Pero dapat po natin tandaan, yung articles of war ay para sa miyembro lamang ng militar natin. So, hindi po sakop ang mga polis natin kahit na sila ay yung member ng SAF. So, dapat po nating tandaan sa ilalim po ng ating 1987 Constitution, ang ating polis ay national at, more importantly, civilian in scope. At bilang civilian organization, sa ilalim po ng struktura ng pamahalaan natin, nasa ilalim talaga sila ng pamamahala ng DILG. And ultimately, ang pulisya ay masasabing nasa under the scope and supervision ng ating presidente. So pwede ba sampahan ng criminal case yung may sala kung bakit nauwi sa engkwentro yung insidenteng ito? Well, unang-una, no, siguro, tulad nga ng sinasabi natin, marami pang punto de vista. And at this point, merong ibang nagsasabi, nagyera yan So hindi dapat mag-a-apply yung ordinary rules tulad ng ating mga criminal laws. Pero tulad nga ng igigiit naman ng iba, hindi naman to military encounter, di ba? Pulisya sila, nagsaserve sila ng warrant of arrest. So hindi siya talaga gera. Hindi siya gera, hindi siya war. It was an encounter, an armed encounter, pero hindi siya technically yung engagement sa ilalim ng rules of war. So tulad ng ibang mga krimen, di ba, mayroon na nga namatay, titingnan po natin, tulad ng ibang mga tulad ng ibang krimen, ito ba ay intentional o ito ba ay pagpapabaya na yung pagpapabaya to the point na ito ay criminal negligence na or reckless na siyang kailangan managot sa ilalim ng ating criminal law. Of course, mahirap po. Kailangan po natin antayan ang mga resulta ng investigasyon at kailangan natin, more importantly, hingin na masagot ang maraming katanungan bago natin sagutin yan ng tuluyan. Unang-una, mukhang inako na naman ni ex-SAF head na Peñas ang responsibilidad para sa manangyari. Pero ang mas malaking katanungan, dapat ba natin tanggapin ang voluntaryong pag-aako na to? Paulit-ulit nga din natin tinatanong, kung meron bang managot, dapat ba siya lamang? Kahit na nag-guilty na siya, di ba? Ay, sinabi na niya, I am responsible. Kasi kahit na civilian organization yan, meron pa rin silang sinusunod na chain of command. At mas mataas naman sa kanya, si PNP OIC Leonardo Espina, at mukhang alam din naman niya talagang kung anong mga pangyayari. So may pagpapabaya, mukhang the buck does not and did not stop with Peñas. In any case, dapat pursigihin po natin ang paghahanap ng hustisya laban po sa mga pumatay sa Fallen 44 natin. Attorney, maaari ba sila makasuhan sa paghahanap ng hustisya? Well, of course, pag sinasabi natin na ang hustisya ang gusto nating makamit, siguro hindi ito po yung literal na hustisyang tinatawag natin lex talionis, yung for an eye for an eye. Otherwise, all-out warfare ang mangyayari na hindi po naman siguro natin gugustuhin kahit na nagdadalamhati tayo. But of course, siguro mas nararapat na ang sagot siguro, subject pa rin sa continued investigation, sasabihin na iba, pinasok naman nila yung pinasok naman ng mga SAF. So, dinedepensahan lamang nila mga sarili nila. So, parang surprise encounter sa paningin iba. Pero ang ulat nga ng ating mga SAF daw ay mukhang pinahirapan muna. Maaaring ito ay paglabag din ng Republic Act 9851, halimbawa ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Crimes Against Humanity. Kasi bawal sa ilalim ng batas natin na sa mga encounter, halimbawa, na merong torture, may mutilation, inhuman or degrading treatment, yung nag-surrender na o yung nasugatan na, papahirapan pa o babarilin mo pa, halimbawa. In any case, maliban sa hustisya para sa Fallen 44, dapat din sana nating siguraduhin yung kapakanan din ng kanilang mga iniwan sa buhay, yung mga anak, o yung magiging anak, kasi nga merong buntis dun sa mga naiwan, na maipagpatupad naman ng provision ng Republic Act 1949 kung saan ang mga Medal of Valor awardees ay may entitlement sa monthly stipend sa ilalim ng batas 20,000 aside from scholarship sa mga pribado o pampublikong paaralan. So dapat siguro ang pinakamalaking maibibigay natin para sa ating Fallen 44 ay pangalagaan natin ang mga naiwan nila sa buhay. Oo, yung mga benepisyo na dapat para sa kanila. Ibigay. Oo, hindi na natin, actually hindi na kailangan hingin kasi binibigay na ng batas. Okay. Maraming salamat po, Attorney Gabby Maraming Concepcion. Magbabalik po ang unang hirit.